Pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay nagnanais po akong muling magbasa ng mga Bible verses para sa inyo. Ginusto ko pong ibahagi dahil hindi ko po akalain na ito po ay diretsahang nakasaad sa banal na aklat, Corinthians, sa New Testament. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 10, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God." Na-surprise ako guys kasi kapag halimbawa na lang po ay yung fornicators. Ano po ba yung fornicators? Pag sinabi pong fornicators, ito yung pagkakaroon ng sexual intercourse sa hindi mo pa asawa. So, kaya pala yung mga Christians at may mga tao talagang relihiyoso na against sila sa premarital sex. Kahit naman tayo, kahit ako nung kabataan ko, alam ko na pag may boyfriend ako, hindi ako dapat makipag-sex. Kasi nga, unang-una magagalit yung magulang mo. Pangalawa, hindi kayo kasal. So, dahil nga ako ay naging sinner, nag-disobey ako. Kumbaga, at sa ngayon naman, na-receive ko yung mga consequences ko, diba? So, sa mata ng Diyos, isang kasalanan. At hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay namatay nang ikaw ay nakipagsiping sa hindi mo naman asawa. Or kahit nagkaanak kayo, hanggat hindi pa kayo kinakasal, ibig sabihin, isa kang fornicator. Isa itong kasalanan sa Diyos. Sodomites. Sabi, kapag daw sodomites ka, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Naalala ko lang guys yung kwento tungkol sa Sodoma at Gomorrah. Ito yung lugar na tinupok ng Panginoon dahil sa sobrang nilang kahalayan. Bakit tutupukin ng Diyos ang Sodoma? Dahil sobrang mahahalay yung mga taong yun. Na ultimum yung 3 anghel na ipinadala ng Diyos doon nung dumating sa bahay ni Lot ay pinuntahan, nilusob sila ng mga tao. Dahil mapabata o matanda, gusto silang gahasain. Imagine yun ha. 3 anghel na isinugo ng Diyos gustong gahasain ng taga Sodoma. The reason why tinupok ng Panginoon ang bayan na yun, ang nakaligtas lang ay ang pamilya ni Lot. Ano po bang ibig sabihin ng sodomites? Itong Sodom. Pag sinabing sodomy guys, ito pala yung mga tao na nagpa-practice ng oral at anal sex. Hindi ko natatagalugin, i-search nyo na lang. Bagay na sobrang mahalay. Kahit ako, pag nagkakaroon ako ng thinking tungkol sa ganung practice, hindi siya acceptable sa akin eh. Parang, hindi siya normal. Anal or oral intercourse, sobrang kalapastanganan pala yan sa Diyos. Talagang kapag ikaw ay nagpa-practice ng ganito, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. And, pag sinabi naman nating homosexual, somewhat related ito doon. Pero kasi yung homosexual is tumutukoy ito dun sa mga bakla at tomboy. Sabi din sa 1 Corinthians chapter 6 verse 13, "Foods for the stomach and stomach for foods, but God will destroy both it and them. Now the body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body." Sabi din sa 1 Corinthians 6 verse 18 to 20, "Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Oo nga naman guys. Imagine your stomach, may papasok dyan na kung ano-ano. So ang tiyan natin is para lang sa pagkain. At yung pagkain, para lang sa tiyan. Nagigets nyo yung ibig kong sabihin? May mga tao talaga na nagpa-practice ng sexual immorality, like nai-issue pa na yung cucumber ginagamit as a vibrator. Yung sorry po sa term ko, pero ito po ay katotohanan at ito po ay nakasaad sa banal na aklat. Ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para lang sa pagkain. Grabe, isa itong kalapastanganan sa Diyos at hindi po natin ito pwedeng kamatayan na tayo ay immoral, sexually immoral. Ay kahit kayo ay mag-asawa, don't practice sodomy. Sodomy is practicing anal or oral intercourse. Sobrang kalapastanganan ito sa Diyos. Transgenders, being lesbian, being gay,
in reality, yan po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Masakit po itong katotohanan na to, pero kailangan po nating imulat ang ating mata na sigurado naman darating yung panahon na tayong lahat ay mamamatay. At paano tayo haharap sa Panginoon? Paano tayo maliligtas mula sa impyerno kung tayo ay namuhay sa ganitong pamumuhay? Nakakalungkot. Ulitin po natin, ito ang mga tao na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag nating dayain ang ating sarili. Unang-una, fornicators. Ito yung pakikipagsiping or having sex kahit hindi pa kayo kasal. Kahit may anak na kayo, hanggat di kayo nakakasal, you are still a fornicator. Pangalawa, kapag sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Pangatlo, kapag ikaw ay nakikiapid. O yun naman, ito yung sa mga taong may asawa na pero nakipagrelasyon pa at patuloy pang nakikipagrelasyon, nagkaanak ka. Homosexual, yung pagkikipagrelasyon sa kapwa babae at kapwa lalaki. Kasunod nga is yung sodomites, yung babae o lalaki man ito na nagpa-practice ng oral or anal intercourse. Magnanakaw, mga mainggitin or mapagnasa sa hindi naman sa kanila, mga lasinggero, mga naninirang puri or yung mga verbal abuse. Ito yung mga nang iinsulto. Pwede na rin ditong isama yung mahilig magmura sa kapwa, yung nang mumura ka ng kapwa mo. Any word na nakaka-damage or nakakasakit ng kalooban ng tao, revilers ang tawag dito, and extortioners, hindi rin ito makakapasok sa kaharian ng Diyos kapag ang tao ay isang or mahilig siyang kumuha ng pera sa pamamagitan ng puwersa o pananakot. Like for example, yung mga nagpapautang. Let's say, nakapagpautang kayo, maliit man yan o malaking halaga. Kung hindi kayo mabayaran ng tao, tapos nirarahas nyo sila or pinagbabantaan, extortion po ang tawag dyan. So, hindi po maganda na kahit nagpautang kayo, ay ibig sabihin ay mumurahin nyo na, tatakutin nyo na yung may pagkakautang sa inyo. So, extortioners ang tawag sa inyo. So yun, lahat po yun, ang ganong klase ng kasalanan ng isang tao ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Common sense, di ba? Parang kahit ikaw yung tao na to, alam mo sa sarili mo na kasalanan yan. The bottom line here guys is, importante at isang malaking paalala ito sa inyo kung napanood nyo man ang video na to. Kasi hindi po biro ang eternal life. Eternal, hindi yan 3 billion, trillion years. Eternal. Ang buhay natin dito sa mundo is napaka-konti lang. Let's say, umabot kayo ng 80 years old. After that, eternal na. So, dalawa lang pupuntahan ng eternal natin, ng eternity. Hell or heaven lang. So, ito nga, paano kung isa ka sa mga ito? Paano ka papasok sa kaharian ng Diyos? Na ang salita ng Diyos ang nagsabi na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay sexually immoral. Kung ikaw ay magnanakaw, kung ikaw ay mainggitin, maglalasing, kung ikaw ay naninirang puri, mahilig magsalita ng masama sa kapwa, nakikiapid, kung ikaw ay nasamba sa Diyos-Diyosan. Wala akong idinagdag, wala akong ibinawa sa nakasaad dito sa banal na aklat. Sabi ng Panginoon, hindi ba ninyo alam na yung katawan nyo ay hindi nyo pag-aari? Kilala mo o hindi ang Diyos, may totoo kang pananampalataya o wala. Ang katawan mo ay hindi mo pag-aari. Dahil ang templo ng Diyos ay ang tao. Tayo po ang templo ng Diyos. Kailangan nating pahalagahan at parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan at ng ating spirito. Kung tinubos na tayo ng Panginoong Hesus sa ating pagkakasala, sa lahat ng klase ng kalapastanganan at pagkakasala sa Kanya, pero kung tayo ay mananatili sa ganitong klase ng kasalanan, tayo po ay nanganganib po ang ating kaluluwa. Hindi pa po huli ang lahat para magbagong buhay at bigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Dahil sabi nga ng Panginoon, ang taong hindi nakikinig sa kanyang salita ay anak ng dyablo. Gaano kasakit tanggapin nyo na kapag pala ikaw ay nagbabaliwala sa salita ng Diyos, ikaw pala ay anak ng dyablo, hindi ka sa Diyos. Ang maiipayo ko lang sa inyo, kailangan nyo magpakumbaba sa Diyos dahil paulit-ulit ko din itong sasabihin, yung pagtulog natin sa bawat gabi ay pinaplano natin. Pero yung paggising natin sa bawat araw ay hindi tayo ang may plano nun. Ang Diyos ang nagbigay ng awa at biyaya sa iyo para ikaw ay magising. At ang bawat pagising natin sa umaga, ito ang palatandaan na tayo ay pinagbibigyan pa ng Panginoon para magbagong buhay, manumbalik sa Kanya.
Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak, kaya ibinigay niya ang bugtong niyang anak, ang Panginoong Jesus, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa kabila ng pagiging lapastangan natin. Hindi tayo magiging matuwid. Never na merong tao na matuwid. Lahat ng tao ay nagkasala. Kaya ang Panginoong Jesus ay naparito para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Nilinis ng dugo niya ang ating mga kasalanan. At tayo ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng muli niyang pagkabuhay. Kaya kailangan na po nating magsisi at magbagong buhay sa tanggapin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Dahil ang sabi nga ng Panginoong Jesus, hanggat hindi ka nagbabagong buhay, ikaw ay mapaparusahan. Kailangan po ang pagbabagong buhay, kailangan po ang relasyon sa Diyos. Muli ko pong ipapakita dito ang isang panalangin upang tanggapin ninyo ang Panginoong Jesus sa buhay ninyo. Magpakumbaba po kayo sa Diyos. Hindi nyo po kayang maging matuwid ng sarili nyo lang kung hindi nyo isusuko ang buhay nyo sa Diyos. Ito po ang katotohanan. Sabi nga po sa banal na aklat, may mga tao na talagang sarado na ang isipan. May mata, ngunit hindi nila nakikita ang katotohanan. Sana ay hindi kayo ito. Mapagpalang araw po sa ating lahat.